Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Eladio. Taong 1976, Santa Monica, Quezon. Itong mga panahong ito, nakatira sa gilid ng palayan itong si Eladio. Nag-iisa na lang siya noon sa buhay at ang tanging katuwang lang niya sa pagsasaka ay yung nag-iisa niyang aso na si Itom. Sa kanilang lugar noon, nagmamay-ari siya ng 3 ektaryang lupain ng taniman. Minsan nagpapagapa siya, pero kadalasan siya lang din ang umaani sa kanyang mga itinanim. Dahil sa ganun niyang pag-uugali, natustusan niya ang lahat ng kanyang pangangailangan. Kung iisipin nga, kahit malayo siya sa sentro, wala na siyang dapat na ipag-alala. Yung pagkain kasi sa kanyang bahay, sobra-sobra na para sa kanya at sa aso niya. Hindi na rin niya kinakailangan pang bumili ng karne sa merkado, gawa ng marami din siyang alagang makakatay anumang oras niya gustuhin. Ang ganun niyang pamumuhay, aminado siyang kinaiinggitan ng iilan. Marami na rin ang nagpaparamdam sa kanya noong dalaga pero hindi niya ito pinapansin. Mas pipili niya pa kasing mag-isa kesa magkaroon ng katuwang na siyang gugulo sa kapayapaang ilang taon na niyang pinapanatili. Dahil sa hindi gaanong nakikihalubilo si Eladio sa mga tao, may mga naghinala sa kanyang may dugo siya ng aswang. Yung iba naman, kung hindi man lalason ang paningin sa kanya, kinikilala siya nitong isang mangkukulam. Ngunit sa kabila ng lahat ng agam-agam na umiikot ukol sa kanyang pagkatao, hindi niya na yun gaanong pinapakialaman pa. Sa isip-isip niya, bahala silang mag-isip ng ganon, basta ba'y alam niya kung ano siya. Sa paglipas pa ng mga buwan, napansin naman niyang pinangingilagan na siya ng karamihan. Nagkaroon kasi ng mga pangyayari sa lugar nila noon kung saan may nawalang 3 batang babae. Walang nakapagturo kung saan pumunta ang mga ito, pero ayon sa huli ritong nakasilay, pumasok yun sa lupaing pagmamay-ari ni Eladio. Nang makalayo na ang mga batang yun sa palayan, hindi na ito nakabalik. Nang malaman naman niya ang tungkol dito, siya na mismo ang nagbukas ng pinto para makapasok ang mga taga-baryo sa kanyang lupain. Kahit katatanim lang din niya ng mga pananim, hinayaan niya itong masira basta ba'y malinis ang kanyang pangalan. Sa loob ng 1 linggo, wala itong nakitang kakaiba sa lugar niya. Ultimo bakas ng 3, wala din itong napansin. Hinalughog na rin ng mga ito ang kanyang pamamahay pero ganun pa rin ang kanilang nadatnan. Matapos naman niyang maipakita ang lahat-lahat, siya na mismo ang nag-abiso sa mga kababaryo niya na magdahan-dahan sa pagpupukol ng hinala. Kadalasan kasi sa mga ganoong gawain, hindi tama ang naging kahihinatnan. Nang marinig naman yon ng ama ng mga biktima, agad naman yung lumapit sa kanya habang sumasagot ng, "Paano kaming hindi maghihinala sa'yo? Sa lugar mo huling nawala ang mga anak ko. Baka nga nakita mo sila ditong dumaan, o baka ikaw ang utak sa kanilang pagkawala. Huwag ka lang magkakamali. Sa oras na may makita kaming kahit konting bahid ng ebidensya rito, mananagot ka talaga ng malaki." Kasabay ng paglahad nito ng mga katagang yon, ay ang persahan naman itong pagtulak sa kanya. Kahit nasaktan itong si Eladio, nanatili naman siyang kalmado upang hindi na lumaki ang hindi nila pagkakaunawaan. Sa loob ng ilang minuto nilang pag-uusap, pilit pa ring ipinapamuka sa kanya ng taong yon na siya ang may kasalanan sa mga nangyari. Wala man itong hawak na ebidensya,
hindi pa rin nagbabago ang pandidiin na ginagawa nito. Ultimo nga yung ibang kasama ng lalaki, napapansin na niyang naiirita na rin sa mga bagay na sinasabi nito. Pero sa kabila nun, inintindi niya pa rin ng ama, lalo na't hindi rin madali ang pinagdadaanan nito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, napilitan na rin yung umalis. Akmang lalabas na sana yon sa kanilang tahanan, napilitan naman siyang maglahad dito ng iilang mga bagay na sa tingin niya'y kinaroroonan ng mga anak nito. Bakit hindi kayo maghanap sa unahang parte ng lupain ko? Naniniwala akong merong naninirahan doon. Isang baryong ang mga taong nakatira hindi katulad natin. Sana kung pupunta kayo doon, huwag kayong makikigulo. Makipag-usap lang kayo para hindi na lumala ang problemang to. Pwede ko naman kayong dalhin doon kung gusto ninyo. Ako man kasi, aminado kung gusto ko ring makatulong. Iwas-iwasan natin ang pagiging mainiti ng ulo para hindi tayo magkasala ng husto. Wika ni Eladio sa mga panauhing sapilitang pumasok sa pamamahay niya. Nang marinig naman ng ama ng mga nawawalang bata ang kanyang sinabi, walang pag-aatubili naman siya nitong inutusang sumama. Dagdag pa nito na, kahit gabi na sila roon pumunta, wala yung problema. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, inabisuhan niya yung mas mainam pumunta roon kapag hapon. Bukod kasi sa marami doong pumupunta para mamili ng mga hayop, may mga sasakyan ding nagagawi sa lugar na hindi naman niya mawari kung saan dumaraan. Pagtatapat pa niya na, kaya niya nalaman ng tungkol dito ay dahil sa isang manlalakong dumaan din noon sa kanyang palayan. Kung hindi nga sila nito nakapag-usap, hindi niya malalaman ang tungkol sa baryong tinatawag ng mga dumaraan na Kahuraw. Sa maniwala kayo o hindi, walang ganoong baryo sa Santa Monica, kaya naging palaisipan talaga yon para sa kanya. Inakala din niyang katang-isip lang ang sinabi ng matanda, pero maging siya mismo, aminadong nakita na ng kanyang dalawang mata ang baryong yun. Dagdag pa ni Eladio na kahit malayo ang kanyang pinagmamasdan noon, di niya maipagkakaila ang bahong pumapasok sa sistema niya. Minuto lang din ang kanyang pananatili sa lugar, pero pag-uwi niya, nanakit ang kanyang tiyan at halos isang gabi din siyang nagsuka. Matapos naman niyang mailahad ang kanyang mga nalaman, galit na galit namang nagtanong sa kanya ang ama ng mga biktima kung bakit hindi niya yon sinabi kanina. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kumunot lang naman ang kanyang noo, sabay sagot dito ng, "Paano ako makapagsasalita? Sinisingitan niyo ako kanina pa. Yan ang mahirap sa inyo eh. Puro sa ibang bunton niyo ng inyong pagkakamali." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, ang mga tanod na mismo ang umawat sa kanya. Kaya ginawa ito ng mga kasama nung ama ng biktima ay para hindi na lumala ang kanilang mga sagutan. Nangako rin yun babalik kinabukasan para puntahan ang nasabing lugar. Ang kaso lang, pagpatak naman ng gabi noong mismong araw, lingid sa kanilang kaalaman, pumanhik sa lugar na yon ang ama ng tatlo. Gabing-gabi na yon umalis sa kanila, kaya kahit isa sa mga kapitbahay nito, walang nakapansin sa pag-alis niya. Kinabukasan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, nagimbalang lahat ng tao sa baryo matapos nilang masipat ang labi ng lalaki sa unahang bahagi ng palayan ni Eladio. Wakwak na ang tiyan at dibdib nito, at sa estado ng taong yon, dumaan ito sa matinding paghihirap bago nawala ng buhay. Paglapit naman nila sa bangkay, una nilang napansin noon ang pagkawala ng puso at bituka nito.
Nagkalasog-lasog din ang mga daliri nito. Tapos yung mukha ng biktima, hindi na rin makilala dahil sa buong magdamag itong nakasubsob sa ilalim ng putikan. Matapos naman yung masilayan ng karamihan, nagmamadali naman doong pumunta si Eladio para makiusyoso. Awa naman ng Diyos, hindi siya pinaghinalaan ng kanyang mga kababaryo na pumaslang sa taong yon. Marami rin kasi ang nagpatunay sa mga ito na hindi siya ganung tao. Pagpatak naman ng 12:00 ng tanghali, nang maihanda na ang lamay ng lalaki, nagdesisyon siyang pumunta roon para makidalamhati. Kahit alam niyang nag-away sila nito noong nagdaang araw, hindi yun sapat na dahilan upang hindi siya makiramay sa kapighatiang nararamdaman ng mga kadugo nito. Imbis din na umupo at tumunganga na lang sa mga taong naroon, tumulong na rin siya kasama yung mga magsasakang nakikigapas sa lupain niya. Pagtungtong ng hapon, dumating ang mga tanod kasama ang albularyo sa lugar nila. Paglapit naman ito sa kanya, agad naman siya nitong tinanong kung sasama pa ba siya patungo sa baryo Kahuraw. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon. Pagkalahad naman niya ng kanyang sagot, pinaalalahanan niya ang mga taong sasama na magdala ng mga armas nila. Kung kaya din nila magdala ng aso, gawin nila ito upang maitaboy nila ang mga nilalang kung sakali mang sumunod yon sa kanilang pag-uwi. Matapos naman niyang mailahad ang ganoong bagay, hindi na rin siya nag-alangan na umuwi para maghanda. Halos magdadalawang oras din siyang naghintay sa bahay niya hanggang sa dumating ang kanyang mga kasama. Bagaman 4:00 na noon, pinilit pa rin nilang ituloy ang kanilang mga plano dahil ayon sa kanya, yon ang pinaka-perpektong oras para tumungo sa baryo ng Curaçao. Sa kanilang paglalakad, purong mga masusukal na kakahuyan ang kanilang dinaanan. May mga parte rin ito na may mamasa-masang lupa kung saan may mga malalalim naman doong parte na sa oras na maapakan mo ito, para kang hinihila papailalim. Ang mas nakakabahala pa sa mga ukang yon, kung masyado kang mabigat, maaari kang matuhod ng mga tuod na nasa ilalim nito. Mabuti na lang, medyo alam na ni Eladio ang daan patungo sa baryo, kaya hindi na sila na problema pa. Pagsapit naman ng 6:00, sakto naman ang pagdating nila sa lugar, kung saan mula sa malayo, tanaw na nila ang isang baryong nababalot ng mga puno. Habang papalapit sila sa lugar na yon, doon na nila unti-unting napapansin ang mga lumang sasakyan na may mga nakasakay na hayop. Pagkapuno ng mga sasakyang nakapila, mabilis din naman yung umalis na para bang may hinahabol ito sa ibang lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, laking gulat na lamang nila nang mapansin nilang hindi naman gaano kahabaan ang daang tinatahak ng mga sasakyang yon. Ilang metro kasi mula sa baryo, putol na ito. Bundok na rin ang nasa unahang bahagi, kaya naging palaisipan talaga para sa kanila kung saan yun dumadaan. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga napansin, pinili pa rin nilang magsawalang imik nang sa gayoy hindi sila mapagtingnan ng mga tao sa baryo. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, may sumalubong naman sa kanilang isang matanda na may daladalang malaking kambing. Pagharap naman ito sa kanila, agad naman sila nitong tinanong ukol sa kanilang kailangan. Dagdag pa nito na bilihan ng mga buhay na hayop ang lugar at hindi hanapan ng mga taong nawawala. Pagkalahad naman ng matanda sa mga katagang yon,
Bigla naman yung tumitig sa kasama nilang albularyo, sabay wika doon. Nagsama pa kayo ng albularyo? Anong gusto niyong patunayan? Pinapalagpas namin ang mga pang-iinsulto? Kasabay ng pagwika ng matandang yon, ay ang pag-alma naman ng albularyo nilang kasama. Habang nagsasagutan ng mga ito, unti-unti namang napapansin ni Eladio ang tila bang pagtigil ng mga tao sa lugar na yon, buhat sa kanilang mga ginagawa. Maya-maya pa, nang hindi na ito maatim ng albularyong kasama nila, napilitan naman yung humugot ng krus sa bulsa nito at pagpakita nito sa mga nilalang na yon, bigla itong umusok na kalaunay nagkaroon ng baga sa mga dulo nitong parte. Pagsilay naman ng mga nilalang na yon sa krus na ipinakita ng matanda, bigla naman itong nagsilayuan na animoy na susunog ito sa presensyang bumabalot dito. Dahil sa ginawa ng albularyo, nagkaroon naman sila ng pagkakataon para umatras, pabalik kung saan man sila pumasok. Ang kaso lang, habang ginagawa nila ito, napansin naman nilang sumusunod sa kanila ang lahat ng aswang na naroon. Sa pagtagal pa ng kanilang pananatili, dahan-dahan na ring namula ang mga mata nito habang panaka-naka ng nagsisiangil. Ayon kay Eladio, lahat ng tao sa baryo Kahuraw, pawang mga aswang. Napatunayan nila ito, kaya kahit anong sabihin ng mga tao ukol dito, sadyang hindi nila yon kayang makalimutan. Dagdag pa niya na, sa mga sandaling gano'n na ang nangyayari sa kanila, naghalo ang takot at pangamba para sa kanyang buhay. Hindi na rin niya noon inakalang makakaligtas pa sila dahil habang patuloy silang umaatras, pilit lang din silang sinusukol ng mga nilalang. Kaya lang naman sila nagkaroon ng pagkakataon para makatakbo papalayo ay dahil sa ibinuhos ng albularyo pagdating nila sa entrada ng lugar ng mga aswang. Pagbuhos naman ng matanda sa langis na yon, napasilay naman ito sa kanila, sabay wika ng, Takbo! Walang titigil at walang lilingon! Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, hindi na nagdalawang isip pa itong si Eladio na kumaripas ng takbo. Habang binabagtas nila ang daan, wala na silang ideya kung saang lupalo paroroon ang daang tinatahak nila. Basta ang nasa kanilang isipan, makalayo lamang sa nilalang. Ang kaso lang, kalahating oras nang lisanin nila ang baryo, napansin naman nilang napadpad sila sa isang lugar na halos hindi na pamilyar sa kanila. Sinubukan nilang bumalik sa palayan ni Eladio pero masyado na itong imposible. Isipin nyo na lang, nasa kasagsagan ng napakadilim na gabi, nagpapalaboy-laboy sila sa gubat, walang dalang kahit na ano na magbibigay liwanag sa kanila. Yung isa nga nilang kasama, natuklaw ng makamandag na ahas, pero patuloy pa rin yun sa pagsunod hanggang sa sumuko na mismo ang katawan nito. Pagbagsak naman ng taong yun sa lupa, hindi na ito nasilayan pa ng grupo nila. Bago pa man kasi sila makalayo sa kinalagpakan nito, nasipat nilang mabilis yung hinila patungong Karimlan. Dahil sa pangyayaring yun, unti-unti na nilang hindi napansin ang mga kasama nilang naiwan. Ang mas pinagtutuunan kasi nila noon ng atensyon ay ang tungkol sa kung papaano nila maisasalba ang kanilang mga sarili. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagramdam naman ng kasama niyang sumusunod sa kanya na hindi na nito kayang magpatuloy, bigla naman yung tumigil sa pananakbo habang sumisigaw sa kanya ng, Bilisan mo! Susubukan ko silang pigilan!
Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nasipat naman niya yung kumuha ng tipak ng kahoy habang dahan-dahang humaharap sa mga nilalang. Subalit sa kasamaang palad, segundo lang din ang itinagal nito bago yun tuluyang mapaslang ng mga aswang. Paglayo naman doon ni Elijah, narinig niya pa yung sumigaw bago tuluyang lamunin ng boses nito ng mga atungal ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, unti-unti niyang nasisipat ang iilan sa mga aswang na may mga kasamang hayop na siya namang nakita nila sa lugar nito na isinasakay sa mga sasakyang hindi nila mawari kung saan dumaraan. Matapos naman niya itong masilayan, halos hindi naman niya maisip kung bakit sumusunod ito sa utos ng mga nilalang. Akala niya sigbin yun. Pero nang masipat niya yon ng malapitan, doon niya nasilayan ang mukha ng tao sa loob ng bunganga ng mga hayop na dahan-dahan ang nakakabuntot sa kanya. Pagsunggab naman niya ng isa sa mga ito, agad namang napatalo nitong si Elijah, sabay tayo at takbo. Kahit may malalalim ng sugat ang kanyang talampakan, hindi niya pa rin piniling sumuko. Ang ikinakatakot niya kasi noon ay yung magiging kahihinatna ng kanyang buhay sa oras na madakip siya ng mga ito. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa isang malaking puno ng balete, hindi na siya nag-atubiling maghanap ng mapagtataguan sa loob nito. Mabuti na lang, may nakita siyang isang maliit na butas, kaya hindi na rin siya nag-alangan pang sumuot. Pagpasok naman niya sa loob nito, halos hindi niya maikilos ang kahit balikat man lang niya. Hirap na rin siyang pumuesto, at ang naging problema pa niya, papaano siya makakalabas sa punong yon. Isipin ninyo, sakto lang na nakapasok doon ang kanyang katawan, kaya nung medyo bumaliko na siya sa loob, hirap na siyang subukang isuot dito ang kahit isang paaman lang niya. Habang tumatagal din ang kanyang pananatili sa loob, unti-unti na siyang nahihirapang huminga dahil sa kakapusan ng hangin. Gustuhin man niya noong lumabas, sadyang hindi ito maaari dahil naririnig niya pa ang mga aswang na umaaligid papalibot sa puno ng balete. Maya-maya pa, bahagya namang tumigil ang kanyang mundo nang may marinig siyang napakalalim na boses na nagwiwika sa kanya ng, "Mamamatay ka dyan at walang makakahanap sa'yo. Ultimo ang mga mahal mo sa buhay. Hindi ka na masisilayan pa. Isipin mo kung gaano yun kapait. Pero huwag kang mag-alala. Pagsusumika pa naming mailabas ka dyan. Sayang naman ang katawan mo kung hindi namin mapapakinabangan." Kasabay ng pagwika ng nilalang na yan, ay ang pagsimula na nitong pagkaskas ng matatalas nitong mga kuko sa puno. Yung iba sa mga alaga nito, walang patid sa pagsuwag sa punong yan, na parabang gustong-gusto na nila itong bungkalin. Si Elijah naman, mangiyak-ngiyak na sa loob, walang ibang magawa kundi ang maghintay sa kanyang magiging kapalaran. Inakala niya talagang yun na ang kanyang katapusan, pero bago pa man siya mawala ng hangin sa katawan, may narinig siyang tinig sa kanyang isipan na nag-uutos sa kanyang imulat ang kanyang mga mata. Pagsilay naman niya sa harapan niya, bumungad sa kanya ang isang duwending may dilaw na kasuotan na may hawak-hawak na isang piraso ng nagliliwanag na dahon. Ayon sa kanya, parang sa malunggay ang dahon na yon, pero masyado itong kakaiba. Bukod sa nagliliwanag ito, may nararamdaman din siya roong presensya ng kung anong nilalang.
Pag-abot naman ito ng duwende sa kanya, inutusan siya nitong ilagay sa kanyang bibig ang dahon. Mabilis naman itong ginawa ni Eladio, kung saan paglapat ng dila niya rito, pumasok sa kanyang katawan ng napakapreskong simoy ng hangin. Unti-unti na ring binalot ng kadiliman ang lugar na kanyang pinagtataguan, pero sa hindi malamang dahilan, nakakaaninag siya sa loob nito. Maya-maya pa, lahat ng pagpaparamdam ng mga nilalang bigla na lamang nawala. Sa muling pagsilay niya sa duwende, inabisuhan siya nitong huwag masyadong mag-alala dahil walang mangyayari sa kanya. Nang marinig naman niya ang tinig nito sa kanyang isipan, kahit papaano nakaramdam siya ng kaligtasan. Ilang minuto pa ang lumipas, parang sanggol na nasa loob ng sinapupunan ang pakiramdam ni Eladio. Nakakatakot man ang ganoong sitwasyon sa iba, pero para sa kanya, isa yung maituturing na himala. Kahit kasi hirap na hirap siya doon nung una, unti-unti na ring nasanay ang katawan niya dahil sa ibinigay na dahon nung duwende. Bago rin sumapit ang sumunod na araw, nalaman niyang tahanan pala yon ng mga nilalang. Kaya kahit labag sa loob nitong tumulong, pinili nitong isalba na rin ang buhay ni Eladio para lisanin ng mga aswang ang baleteng kanilang pinagtitirahan. Dagdag pa nito na, maswerte pa rin siya kahit papaano sa kadahilanang ang punong pinagtaguan niya itinuturing nilang banal. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, abot langit naman ang kanyang naging pasasalamat. Sa pagsapit ng sumunod na araw, nadatnan niya ang kanyang sarili sa sanga ng isang puno malapit sa palayan. Pagsilay naman niya sa kanyang paa, napansin naman niyang wala na siyang sugat, kaya dali-dali naman siyang naglakad pabalik ng bahay niya. Kinahaponan nun, pagbisita niya sa baryo, gulat na gulat ang mga tao roon. Gawa ng ayon sa mga ito, siya lang ang hindi nakabalik. Lahat ng kasama niyang inakala niyang patay na, masayang nakikipag-usap sa mga kakilala nito. Maniniwala na sana siyang yon ay totoo, pero paglapit niya sa mga taong yon, napansin niyang parang hindi na siya nito kilala. Kakaiba na rin ang mga kilos nito, lalong-lalo na yung matandang albularyong kasama nila. Dahil sa pangyayaring yon, pilit naman niya itong ipinagsawalang bahala, gawa ng iniiwasan na niyang mapaisip pa ng kung ano-ano. Sa paglipas pa ng mga araw, pinilit niyang bumalik sa dati niyang buhay. Marami siyang ginawang paraan para makalimot, pero isang linggo ang lumipas, nabalitaan niyang sabay-sabay na namatay yung mga taong kasama niyang maghanap sa 3 dalagang nawawala. Dala naman ng matinding takot ni Eladio, ora mismo naghanap siya ng mapagbebentahan ng kanyang lupain. Hindi na rin siya nagtagal sa lugar, sa takot na baka sugurin siya ng mga nilalang na pumatay sa mga ito. Alam niyo, sa totoo lang, inakala ng mga kababaryo niya na laso ng mga taong yon, pero naniniwala siyang hindi yun ang tunay na rason kung bakit ito pumanaw. Alam niyang may mas malalim na dahilan pa rito na siya namang hindi na niya isiniwalat pa. Pag-alis naman niya sa Santa Monica, bitbit niya ang mga alaalang habang buhay nang nagbigay takot sa katawan niya. Upang mapawi naman ang nararamdaman kahit papaano, nagpasya na siya noong maghanap ng makakatuwang sa buhay. Ilang taon pa ang lumipas, nagkaasawa na rin itong si Eladio. Biniyayaan sila ng 5 anak na siya namang itinaguyod niya sa pagsasaka. Hindi man noon gaanong kalakihan ng lupain nila, kahit papaano kontento na rin siya sa buhay. Ang tanging mahalaga lang kasi para sa kanya noong mga oras na yon
ay ang makalayo sa lugar na kanyang kinagisnan. Nangungulila man siya minsan, nanatili siyang walang balak na bumalik. Para kasi sa kanya, pagpapakamatay ang pagbalik niya sa Santa Monica. Bukod kasi sa wala siyang ideya kung gaano karami ang mga nilalang, hindi na rin niya kayang maatim na masilayan pa ang palayang iniwan niya. Hanggang sa kamatayan ni Eladio, nananatiling sariwa sa kanyang memorya ang tungkol sa minsang paghahanap sa 3 nawawalang dalaga doon sa Baryo Kahuraw. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang sakit nang nangyari dun sa pamilya nung nawala ng 3 anak. Kasi unang-una nawala na sa kanya yung 3 anak niya. Tapos namatay pa siya. Isipin niyo kung ano mararamdaman ng pamilyang naiwan nun. 'Di ba? Tsaka itong pag-aari niyang lupain, hindi niya alam yung para nasa unahan pa nga ng lupain niya, no? Pero hindi ko lang magets kasi meron ditong part na sinabi niya na baka doon nagtatago or baka yung mga taga doon yung kumuha sa unahang parte ng lupain niya. So ibig sabihin nasa front to. 'Di ba? So bakit kaya hindi niya alam kung sino yung mga nakatira doon? 'Di ba? Tsaka parang di siya updated kung ano nangyayari doon. Kung tutuusin, siya yung may-ari ng lupain, 'di ba? So dapat alam niya lahat kung ano nangyayari sa lupa niya. Doon lang ako medyo nagtaka, no, kung bakit kaya. Ano ba? Binilin ba sa kanya nung may-ari ng lupa na wag masyadong magpupunta ron, o yung may-ari ng lupa na nagpamana sa kanya? Kasi sa kwento na to, siya na yung nagmamay-ari. Pwedeng ganun, 'di ba? So yun lang yung naging tanong ko sa kwento na to, pero overall masyado tong brutal, tsaka kawawa naman yung pamilya nung naiwan ng lalaki tsaka 3 anak niya. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.